dating sikat na singer, biglang naging tricycle driver. Sino ba naman ang hindi makakalimot sa sikat na kantang ito? Noong 2006, niyanig ng isang Cebuano singer ang buong Pilipinas. Mula sa pagiging prom de guwapo ng Pinoy Dream Academy o PDA, naging boses siya ng mga sawi sa pag-ibig dahil sa hit song niyang Hiling. Pero bakit sa gitna ng kanyang kasikatan, bigla siyang nawala? Ano ang madilim na kontrobersyang muntik na sumira sa kanyang buhay? Alamin natin ang totoong kwento ni J.R. Shabok. Si Eduardo Shabok Jr. o mas kilala bilang J.R. Shabok ay naging first runner-up sa Pinoy Dream Academy o PDA Season 1. Sa tindi ng kanyang karisma at galing sa pagkanta, agad siyang binigyan ng mga proyekto. Hindi lang siya singer, naging aktor din siya sa teleserye ng Pangarap na Bituin. Akala ng lahat, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat, pero sa likod ng kamera, unti-unti na palang nagbabago ang ihip ng hangin. Si J.R. Shabok ngayon ay 39 years old, natubong Toledo, Cebu. Sumikat siya noon dahil sa angking galing sa pag-awit. Ang mga kasabayan niya noon sa Pinoy Dream Academy Season 1 ay sina Yeng Constantino, Ronnie Liang, Punky Trinidad at iba pa. Pinasikat niya ang kanyang kantang Hiling. Ang kantang ito ang kanyang pinakamalaking hit at itinuturing na signature song. Ito'y inilabas noong 2007 at mayroong mahigit 76 million plays sa YouTube Music. Kilala rin ang kanyang kanta na May Tama Rin Ako na isang popular na ballad na bahagi ng kanyang debut album noong 2007. Dahil siya ay mula sa Cebu, malaki rin ang kontribusyon niya sa Bisaya music scene, ang kantang Ikaw Ra, Inday, Dahil Mahal Kita at Naglibog. Sa kabila ng kanyang exposure noon sa showbiz, biglang nagbago ang lahat. Unti-unting nawala si JR sa eksena at sa madaling salita, siya ay lumaos. Ayon mismo kay JR, hindi naging madali ang buhay sa ilalim ng spotlight. Inamin niya na nagkaroon siya ng mga maling desisyon dahil na rin sa impluwensya ng maling barkada at ang bigat ng pressure sa showbiz. Dumanas umano siya ng matinding depresyon. Noong 2012, kumalat ang mga usap-usapan na nakitang nagtatricycle driver na lang siya sa Cebu. Bagamat nilinaw niyang hindi naman siya naghirap ng husto, pinili niyang tumalikod muna sa showbiz para sa kanyang mental health at katahimikan. Pero ang pinakamalaking dagok ay dumating noong Hulyo 2016 na bigla ang lahat nang mabalita ang sumuko si JR sa Toledo City Police Station sa Cebu. Bakit? Dahil nalaman niyang kabilang ang kanyang pangalan sa drug watch list ng mga otoridad. Sa kanyang pag-amin, nilinaw niyang hindi siya pusher pero inamin niyang naging user siya ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, ang pagtatrabaho bilang band singer sa malalayong lugar ang nag-expose sa kanya sa illegal na droga. Ito ang naging pinakamababang punto ng kanyang buhay at karera. Imbis na sumuko, ginamit ni JR ang kontrobersyang ito para magbago. Nag-focus siya sa kanyang pamilya at unti-unting bumalik sa musika. Noong 2023, muli natin siyang nakita sa Battle of the Judges kung saan pinatunayan niyang hindi nawala ang kanyang talento. Ngayon, aktibo siya sa pag-perform sa Cebu at patuloy na bumabawi sa kanyang mga pagkakamali. Sa kasalukuyan, si J.R. Shabok ay nananatiling aktibo sa pag-perform, partikular na sa mga lokal na kaganapan at piyesta sa Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin naman siyang naglalabas ng musika. Ang pinakauli noong 2024, naglabas siya ng dance version ng kanyang Visayan track na Ikaw Ra. Nakabase siya ngayon sa Cebu kasama ang kanyang partner na si Trisha May Varga at ang kanilang anak. Mukhang mas payapa na ang kanyang buhay, malayo sa gulo ng showbiz. Sa madaling salita, unti-unti niyang naibabalik ang kanyang imahe bilang isang respetadong artist. Mas nakatutok siya ngayon sa mga regional shows at pagiging malapit sa kanyang mga fans sa probinsya. Ang kwento ni J.R. Shabok ay isang paalala na kahit gaano tayo kalayo maligaw, laging may pagkakataong bumalik at magsimulang muli. Kayo, ano ang paborito ninyong kanta ni JR? I-comment nyo yan sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel.